Ito si Rebecca Panuelos at ito ang kanyang mga brother-in-law. Siya si Joselito at ang pinakapanganay na kapatid ng kanyang asawa na si Enteng. So all these years, ang mga brother-in-law na ito at si Rebecca ay may matagal ng alitan sa kanilang mga lupain. Umabot na sila sa barangay at maging ang agrarian reform ay pumagitna na din sa kanilang hindi pagkakasunduan. So ang lupa ni Rebecca ay kadikit at malapit sa lupa nila brother-in-law. So ang sabi ng agrarian at ni barangay ay huwag pupunta o aapak si Rebecca sa lupa ng kanyang mga brother-in-law. At ganoon din ang sinabi ng agrarian reform at barangay sa magkapatid na dapat hindi din nila pasukin, pakialaman at panghimasukan ang lupa na pag-aari naman ni Rebecca. Kahit na madami na silang pag-uusap ay talagang hindi natapos ang kanilang pag-aaway tungkol sa lupa. Sabi pa ng dalawang anak ni Rebecca na binubuli ng kanilang mga uncle ang kanilang mama at umabot pa nga sa punto na kinoryente daw nila ang kanilang mama para lang bitawan ang kanyang lupain. Pero lumaban daw talaga si Rebecca dahil ito ang kanyang kabuhayan at source of income and besides, siya talaga ang may-ari ng property. So nagpatuloy ang pambubuli na ito ng mga brother-in-law kay Rebecca. Sad to say, noong March 2, 2024, matapos ang matanghalian ay nagpasya si Rebecca na maglinis at mag-ayos-ayos ng kanyang bakuran malapit sa isang fish pond. Kasama niya si Rodrigo upang tulungan siya ng hapon na iyon para magligpit sa lugar. Maya-maya pa, bandang 1:40 ng hapon ay dumating si Joselito sa lugar kung nasan si Rebecca at ang kasamahan niya na si Rodrigo. Alam ni Rodrigo na may alitan ng dalawa, kaya nang papalapit na si Joselito ay hinarangan siya nito upang hindi na tuluyan pang makapasok sa bakuran. Pero nagalit ito at sinabi sa salitang Bicol na ating itatranslate in Tagalog, "Anong gusto mo, idamay kita?" Dahil ayaw madamay ni Rebecca ang kasamahan niya na si Rodrigo, ay umawat ito habang nagsasagutan ang mga lalaki at pumagitna siya sa dalawa. Pero dito na biglang sinaktan ni Joselito si Rebecca gamit ang isang tubo at tumama ito sa kanyang batok. Agad bumagsak sa lupa si Rebecca at dito na ginamit ni Joselito ang isang itak o bolo sa leeg mismo ni Rebecca at on the spot ay nawalan siya ng buhay. Her head was decapitated and thrown 15 meters away from the crime scene. Bandang 3:00 ng hapon na iyon ay sumuko naman si Joselito sa presinto at kasalukuyan na nakakulong sa Goa Municipal Police Station. Ang kanyang kaso ay naisampa na din sa prosecutor's office. Sinabi ni Police Major Romero Ranara, Chief of Police ng Camarines Sur, tanging si Joselito lamang ang nakasuhan sa kasong ito dahil wala naman daw ang panganay na si Enteng sa lugar ng krimen nang mangyari ang insidente. Pero malaki ang suspetsa ng mga anak ni Rebecca na may kinalaman si Enteng sa nangyari sa kanilang mama dahil isa si Enteng sa nambubuli at nangaharas kay Rebecca tungkol sa dispute sa lupa. Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!